Arestado ang isang babaeng nag-aalok umano ng annulment. Pero scam naman ayon sa NBI. Ang kanyang modus sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Matapos tanggapin ang marked money, inaresto ng mga tauhan ng NBI-NCR ang 52 anyos na suspect na nag-aalok umano ng pag-aayos ng annulment. Kakilala ro yung mga judges at makakuha siya ng decision ng annulment sa kapalit ng halagang 500,000. Pero sa investigasyon, lumabas na bogus ang annulment document na ginagamit ng suspect. Walang RTC Branch 72 sa Iba Zambales at wala ring Regional Trial Court Judge na gano'n ang pangalan. At ang pinakamatindi dito, walang civil case na final doon sa Iba Zambales for annulment of marriage. Paniwala ng NBI, pinilabas ng suspect na sa malayong korte inihain ang kaso para di na mag-verify at mabisto ang annulment scam. Nakaharap namin ng suspect pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Magsasagawa tayo ng follow-up investigation kung sino pa ang mga kasabot niya at kung saan ginagawa itong mga dokumentong peke na ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pasintabi po sa mga naghahaponan, isa pang problema lalo pag tag-init, ang mga kuto. Ang dapat gawin para iwas hawaan. Alamin natin sa pagtutok ni Mark Salazar. Gigil sa pagsusuyod si Nanay Rowena sa buhok ng anak para matanggal ang mga kuto. Lagi nga po kami nag-aaway niya kasi ayaw nga po magpakuto yan eh. Lagi po yan nagkukupitan. Buti nga ngayon hindi nag-aano. Maliit lang ang kanilang bahay kaya kadalasan hawa-hawa na raw sila. Pati siya damay kahit regular naman daw ang kanyang ligo. Katabi ko po yung mga anak ko. Nagkakaroon ka din? Opo, pero ano lang po, bilang lang. Hindi naman tulad nito, marami. Sabi ng Department of Health, wala sa ligo ang hawaan ng kuto, kundi nasa hiraman ng gamit. Dahil sa nakatabi mo, naghihiraman kayo ng suklay, sombrero, ano mang nilalagay sa ulo na ginagamit ng iba, ay maaring mailipat yung kuto. Yung pundan ng unan, so inigan yun. So maaring mahawa yung iba. Kaya ang batang ito sa Lawag, Ilocos Norte, binawalan na daw munang makihalubilo sa iba para hindi makapanghawa. Siyempre, naglalaro yun sa mainit. Pumupunta pa doon, dumadayo doon sa itaas. Kaya nga pinutol mi ang buhok niyan eh. Kaya maraming kuto. Pinababa mi. Bakit nga ba tag-init ang panahon ng kuto? Sabi ng DOH, gustong-gusto ng kutong tumira at pangitlugan ang mainit na buhok at pawisang anit. Gustong-gusto rin daw ng kuto ang mga ganitong summer bonding na mga bata para maghawaan. Kaya nga ayon sa Research Institute for Tropical Medicine, 3 to 12 years old na mga bata ang karaniwang may kuto infestation. Paglilinaw naman ng Center for Disease Control ng Amerika, hindi nagdadala ng anumang sakit ang kuto, kaya hindi itinuturing na public health hazard. Hindi rin nakukuha sa mga pets gaya ng aso at pusa ang kuto ng tao. Meron namang gamot para sa kuto na pwedeng itanong sa dermatologist, bukod sa pirmihang paglalaban ng mga damit, beddings at tuwalya para walang malugaran ang kuto. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sinuspindi ng DNR ang lahat ng aplikasyon ng Environmental Compliance Certificate o ECC sa lahat ng regional level. Sa ilalim po ng memorandum na inilabas ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, lahat ng nakabinbin o isusumite pa lang na ECC application ay kailangang dumaan at isumite sa Environmental Management Bureau o EMB Central Office. Ito raw ang magre-review at mag-approve ng lahat ng proyekto sa ilalim ng protected areas. Pero bago aprubahan ng EMB Central Office, kailangan daw munang makakuha ng clearance mula sa Biodiversity Management Bureau o BMB. Ang lahat naman ng environmentally critical projects kailangan makakuha ng clearance mula sa kalihim o kanyang authorized representative.
No cellphone while on duty. Ang mahigpit na ipatutupad sa mga pulis ng bagong PNP chief. Pagdating naman sa operasyon kontra droga, hindi raw paramihan ang huli. Ang mga detalye at iba pang bagong patakaran sa pulisya sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Go for 100% drug-free community po. Kasabay ng paglatag sa misyong yan, binigyang diin ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil sa una niyang command conference na hindi na kailangan magdeklara ng all-out war kontra droga. Paliwanag niya, Lahat po kami, all out kami against drug. Wala naman po kailangan na ipupuna all out ko. Yun na po yung trabaho namin eh. Mawala yung drugs eh. hindi tulad nung mga nakaraan. Sa pagkakataong ito raw, hindi na paramihan ng huli sa kanilang mga operasyon kontra droga. Mas maraming drugs sa'yo, then we expect from you na ito magganito karami ang huhulihin mo. Kung 10 kilo, di 10 kilo hulihin mo, hindi yung paramihan kami ng huli. Binigyan din ni Marbil ang kahalaga ng police service. Nararamdaman niya dapat ng tao ang presensya at serbisyo ng pulisya. Dapat no cellphone while on duty. Maliban kung para sa tungkulin ang pagsiselfone. Di kasama dyan ang panuno ng video at pag-scroll sa social media pages. We need patrols. Pagka nahuli ka namin ng cellphone, there will be no forgiveness. Very strict kami dyan. Gusto namin duty-duty. Pag-patrol-patrol. Pero ayaw rin daw ng bagong PNP chief ang one-strike policy o yung pagsibak agad sa isang pagkakamali lang. Pero hindi na namin kayo i-striken. Kung hindi kayo capable, then we will remove you. wala rin daw reshuffle na mangyayari sa kanilang hanay. Pero kailangan pagbutihin ng mga commander ang kanilang trabaho. At alinsunod sa utos ng Pangulo, tututukan rin daw ni Marbil ang problema sa cybercrime. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Umariba sa pagpapasaya ng mga Batanggenyo ang ilang Sparkle Stars suot ang kanilang cowgirl-inspired OOTD. Ang masayang Festival of Horses sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Hindi alintana ng mahigit 100 horse racers ang init habang sumasabak sa karera ng Corrida de Caballos, Cidade de Calaca o Festival of Horses sa Calaca City, Batangas. Yan ang Festival of Horses na ginaganap tuwing Miyerkules Santo, isa sa mga itinuturing na debosyon at mayamang pamana ng kultura ng lungsod. Para mag-enjoy kami dito, kahit sobrang layo, sulit naman ang dayo. Rumampa rin ang cowboys at cowgirls. Mas pinainit ang pista ng performances ni Sparkle artist Angela Alarcon. Lian Valentin. At Andrea Torres. Every time na nag-visit kami dito sa Batangas, parang first time mo pa rin kung paano kanila i-welcome. Ito yung mga moments talaga na makapag-thank you ka in person. Nakakatuwa kasi ako din mahilig din ako sa kabayo and I can't wait na masubukan kong maka-horseback riding here someday. Thank you so much for your warm welcome. First time ko to ma-experience and it's a really nice experience. And of course, nag-enjoy ako kasi nakita ko yung culture dito sa place na to. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng mga pangamba dahil sa pertussis, siniguro ng Health Department na kontrolado ang mga kaso nito. At kahit nagkaproblema ng supply ng bakuna sa mundo, may stock daw ang Pilipinas. Kaya dapat magpaturok na lalo ang mga bata. Nakatutok si Oscar Oida. Sa pinakauling datos ng Department of Health, umabot na sa 568 ang kaso ng pertussis sa bansa. 40 rito ang naitalang nasawi. Pero sabi ngayon ng DOH, kontrolado na ang mga kaso ng pertussis. Parang nagpa-plateau siya, pero we're closely monitoring. Luckily,
meron tayong bakuna para dito. So very important, walang dapat ikatakot dito sa sakit na pertussis. Matagal na ang sakit at matagal na ring may bakuna kontra rito. Pero kulang ang supply sa buong mundo ngayon, kaya sunod-sunod ang outbreak. May pambili naman tayo, kaya lang binibili natin yan sa UNICEF. May pagdaigdigan ng shortage. Pero may stock pa ang Pilipinas, kaya tuloy-tuloy ang catch-up vaccination na sana raw ay samantalahin ng publiko. Catch-up ang tawag dahil maraming di nakapagpabakuna kontra pertussis sa kasagsagan ng COVID pandemic. Sa Pilipinas, sa parehong panahon, 1 milyong mga bata ang hindi nakakuha kahit isang bakuna. May ilan nag-agam-agam pa sa bakuna at medyo nalagay sa alanganin yung vaccine confidence. Kung tamaan naman ng pertussis, may gamot dito pero dapat ma-detect ng maaga. Sa mga baby, sipon lang yan nag-uumpisa. Siguro may sinat. Tapos dahil hindi sila umuubo, yun ay susuka sila. Tapos, obserbahan yung taas-baba ng dibdib. Kasi makikita nyo na hirap silang huminga, kalaunan, tapos baka tumigil sa paghinga, mangingitim yung bibig. Posible itong mauwi sa bronchopneumonia na maaring ikamatay. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. May tila dolphin show na namataan ang mga pasahero ng isang barko habang bumabiyahe pa Cebu City. Ayon po sa isang crew member, nasa 10 ang mga bottlenose dolphin na lumangoy malapit sa kanilang barko. Ilang segundo lang pero ikinatuwa ito ng mga nakakita, lalo't nasa natural nilang tirahan ang mga dolphin. Aksidente naman sa Calasiao, Pangasinan kung saan 2 ang sugatan. Kita sa kuha ng CCTV ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa palikong kotse. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang rider na tumumba sa kalsada at ang angkas nitong tumilapon. Wala namang nasaktan sa sakay ng kotse. Ayon sa pulisya, nagkaayos din ang 2 panig kalaunan. 2 ang pumasa sa 4 na nagbid para sa online voting counting system para sa overseas voting sa 2025 elections. Sa pamamagitan po ng online voting, makakaboto ang mga kababayan natin abroad gamit ang kanilang mga gadget gaya ng cellphone. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung sa mga naunang eleksyon, pumunta pa sa embahada o konsulado ng Pilipinas ang bobotong overseas Filipino worker at mga seafarers, sa darating na 2025 elections, pwede nang sa gadget na may internet bumoto ang karamihan sa mga Pilipino abroad. Nagsagawa ang COMELEC ng bidding para sa Online Voting Counting System o OVCS na gagamitin sa overseas voting sa 2025. 4 ang nagbid para sa proyektong may budget na 465.8 million pesos. 2 ang nag-qualify at isa dito ang joint venture ng SMS Global Technologies Inc. at Sequentech Inc. ang nadeklarang lowest calculated bid. Kasama raw sa paghahandaan ng COMELEC ang seguridad ng online voting. Kaya mga registered voter, kailangan mag-enroll para makaboto online gamit ang application o app. Bibigyan sila ng 1 linggo para makaboto. Yung pong authentication, yan yung number 1 pong security ni-implement natin. Yung pag-register o pag-enroll, hindi lamang ng tao kundi yung gadget. Masiguro po natin na talagang siya po yung boboto. Umaasa ang COMELEC na sa online voting, mas maraming OFW ang makaboboto. Noong 2022 raw kasi, sa 1.6 million registered voter abroad, mahigit 600,000 lang ang nakaboto. Mas mura din daw ang gastos ng gobyerno sa online voting. Pero ayon sa COMELEC, merong 17 bansa kung saan hindi pwedeng makaboto online ang mga Pinoy. Kinakausap pa raw nila ang ilan dito para pumayag sa online voting. Ang confirm po dito na nasasabi namin na hindi talaga pumapayag ay katulad ng China, ng Russia at ng Israel. Pwede raw bumoto ng personal o kaya ay by mail ang mga OFW sa mga bansang ito. Paano naman yung mga kababayan nating technologically challenged o hindi techie?
kung tayo po ay nakakagamit ng smartphone, nakapag-Facebook, nakapag-chat-chat po tayo, at lalong-lalo na kung kayo ay nakapag-online banking, ganun kasimple lang din po ang gagawin ng COMELEC sa internet voting para pamilyar sa ating kababayan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, paghandaan ulit ang mainit na panahon bukas tulad ng naranasan kanina sa ilang lugar sa Giwan, Eastern Samar. Naitala ang 46 degrees Celsius. Sinundan niya ng 42 degrees Celsius sa Katarman, Northern Samar at General Santos City. Posibleng ganyan din kainit bukas sa Apari, Cagayan, Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo at ilang bahagi ng Samar Provinces. Pero maaaring mas uminit pa ang panahon sa Huwebes kung kailan posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius sa Katarman, Northern Samar. Nasa danger level yan at posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Para naman sa Metro Manila, maglalaro sa pagitan ng 38 to 40 degrees Celsius ang temperatura base sa 2-day heat index forecast ng Pag-asa. Ang heat index, mga kapuso, ay tumutukoy sa kung gaano kainit ang nararamdaman ng ating katawan kapag pinagsama ang aktwal na temperatura at relative humidity o yung dami ng moisture sa hangin. Sa ngayon, ridge ng high pressure area ang patuloy na iiral at magdadala ng maliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero maganda pa rin sakaling may bigla ang pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, wala namang gaanong ulan sa halos buong bansa bukas maliban sa ilang bahagi ng Aurora, Samar Provinces, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Mababa rin ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero magdala ng payong, panangga sa init at posibleng thunderstorms. Hindi lang mga tao kundi pati mga hayop apektado ng matinding init ng panahon. Sa isang poultry farm sa General Santos City, mahigit 100 manok na ang naitalang nasawi nitong Marso dahil sa matinding init. May mga araw-araw na mahigit sa 10 manok o sisiw ang namamatay. May mga ginagawa naman daw na hakbang ang mga may-ari ng poultry farm para maibsan ang init sa mga manok.